Birthday nga pala ng pamangkin ko ngayong araw at nautusan nga ako na bumili ng cake. Wala nga siyang handa today pero dahil nga siya ay mabait na bata at masipag kapag inuutusan ay may nagregalo nga sa kanya ng cake. Sabi ng kanyang ina ay pansit nga lang daw ang kanyang lulutuin at ayaw nga rin daw naman ni Chloe na maghanda. Inagapan ko nga pala ang uwi sa bayan dahil ayoko nga maabutan ng sobrang init ng panahon dahil nga sobrang sakit sa balat. Sobrang grabe ang init ng panahon ngayon, yung tipong nakaka-stress na nakakapagod pa. Dito na nga ako dumiretso sa Goldilocks dahil wala naman akong ibang bibilin kung hindi ito nga lang cake. Pagdating ko nga dito ay agad-agad na akong namili ng cake na aking bibilihin. Chocolate nga pala ang binilin sa akin kaya naman sa chocolate lamang ako nag-focus. Pagkatapos kong mamili ng cake ay lumapit na nga ako dito sa kahero at pinasulat nga ako sa papel kung ano nga ang ilalagay ko na birthday greetings dito nga sa binili kong cake. Pagkatapos kong magsulat sa papel ay agad-agad ko na nga ring inabot dito kay kuya. Happy birthday Chloe nga pala ang pinasulat ko dito at sa bandang huli ng kanyang pangalan ay naglagay ako ng heart. At grabe naman talagang masunurin ito si kuya. Goldilocks, baka naman i-promote nyo si kuya sa sobrang masunurin. Kuya naman, heart po yun, hindi po siya kasama sa pangalan. Nagulat at natawa na nga lang ako sa mga oras na yun dahil sabi ko paano na nga babasahin yung pangalan ni Chloe? Chloeyo? Pero okay lang naman talaga yun kaya naman hindi ko na nga binanggit dun sa nagsulat dahil wala naman talaga yung problema. Dahil mamaya ay kakainin din naman yun kahit ano pa ang nakasulat doon na hindi na nga yun papansinin. O diba, okay lang naman siya. Pagdating ko naman dito sa bahay ay naabutan ko nga ito si mama na nagagayak nitong kanyang sisinokmaniin. Hindi nga ito nawawala dito sa bahay kapag may mga birthday yan dahil nga meron naman kaming malagkit. Nanghingi na nga lang pala dyan si mama ng asukal kay ate dahil nga ipagluluto daw niya ng sinokmani si Chloe. Dating ko nga dito ka na ate ay naabutan ko naman itong si ate na nagagayak nitong kanyang mga lumpia. Gulat na gulat nga din talaga ako dito at akala ko nga ay wala ngang handa. Bungad ko pa nga kay ate ay akala ko ba ay walang handa. Bakit ang dami? Buntis kasi itong nanay ni Chloe kaya siguro ayan nga yung mga trip niyang kainin kaya yan nga yung kanyang mga pinaghahanda. Mayroon pa nga yung ginawang buko salad at kako ay kagustuhan niya ata talaga yun. O diba kapag usapang lumpia ay talaga namang magbibida-bida talaga ang tiyahin. Kaya naman dumampot na nga ako dyan ng ilang piraso at pinangunahan ko na talaga at sabi ko ay titikman ko nga kung talagang masarap yung kanyang timpla. At syempre, inuwi ko nga pala yun ng bahay dahil nga ako ay kakain at in fairness, masarap siya. Tapos pagdating ko naman ng bahay ay naabutan ko naman itong si mama na nagbibilog-bilog nga nitong kanyang mga malagkit na giniling. Dahil ipagluluto din daw niya si Chloe ng minatamis na hulog-hulog. Marami din kasing available na mga laman ng gabi dito sa bahay at nagpabili na nga lang siya ng mga sago. Kita mo nga naman, kapag talagang paboritong apo ay talaga namang. At alam nyo ba kung bakit paboritong apo yan si Chloe? Gusto nyong malaman? Ay di syempre, nag-iisang apo pa kasi yan, kaya talagang paborito. O ayan na, halo-halong sari-sari nga pala itong niluto ni mama. Mayroon lang naman niyang hinog na saging, laman ng gabi, sari-saring kulay ng mga sago at meron ngang bilog-bilog na malagkit. O diba, lasang masarap. Pero ang lasa niyan, lasang tutong. Dahil nasunog nga mga Mario yung ilalim, pero goods na goods pa rin naman yung lasa. Pagkatapos ng magluto ni mama nung kanyang matamis na mga sari-sari, ay pumunta naman siya dito kana ate para tulungan si ating magluto ng kanton. 1 kilong kanton nga lang pala itong pinaluto ni ate dahil nga wala naman talaga siya balak na maghanda. Pero be, sobrang sarap nga pala ng pagkakaluto ni mama niyang kanton na yan dahil lasang mayaman. Sa sobrang sarap nga ng pagkakaluto dyan ni mama, ay maiihalin tulad ko ito sa mga ino-order sa mga restaurant. Lasang mayaman nga ito mga mare dahil nga may lahok na celery. Dahil syempre, pag tayo nga ang nagluto o kaya naman ay yung mga lutong bahay nga lang na pansit ay talagang kaigi na kapag may gulay o kaya naman ay yung kikiam nga lang ang lahok. At syempre, dahil nga mas masarap kumain kapag nga mas mainit pa itong kanton, ay syempre, ako na naman ang nauna. At syempre, dahil birthday nga ito ni Chloe, ay nag-imbita nga rin pala siya dyan ng kanyang mga kaibigan. Niloloko ko pa nga dyan si Chloe dahil kako ay dapat talaga ay pinera na lang niya yung kanyang cake. Dahil sabi ko ay para marami siyang pang Shopee. Sabi ko tinuturuan ko nga siya maging mukhang pera. At dahil bida-bida nga akong tiyahin, ay aba syempre, meron din akong bisita kahit hindi ako ang may birthday.